Kayong anak ng Diyos lumundag sa tuwa, dahil sinilang na si Jesus. Magsimba na tayo, magpasalamat sa Ama. Salamat po binigay niyo si Jesus. Pastol sa bukirin, nagpastol mga tupa, kanila nagpakita ang anghel ng Diyos. Huwag kayong matatakot, maganda ang balita ko. Ngayong gabi sinilang ng manunubos. Ngayong anak ng Diyos lumundag sa tuwa, dahil sinilang na si Jesus. Magsimba na tayo, magpasalamat sa Ama. Salamat po binigay niyo si Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, kahit na tayo ay nasa panahon pa rin ng Kapaskuhan, marami sa inyo ang babalik na sa inyong mga trabaho. At alam ko po, marami sa inyo ang may Christmas hangover. Marami ang pagod dahil sa reunion, sa bakasyon, sa pagsasaya, sa pagpapasyal, sa paglilibot. At gusto pang i-extend ang pahinga. Pero mga kapatid, pagpatuloy natin ang ating mga trabaho, gitna ng ating pagod. Pagpatuloy natin ang ating ginagawa, inaalay natin sa Diyos. Mawawala ang ating pagod kung yayakapin natin ito, kung magtitiwala tayo na tayo'y araw-araw pinagpapala at pinupuno ng grasya ng Diyos. Sa napakaraming beses na kung saan tayo'y nagkulang sa ating panalangin, tayo'y nagsaya na hindi kasama ang Diyos. Tayo'y ngumiti na walang pasasalamat sa may kapal. Sa mga pagkakataon din na tayo ay nanatili sa ating mga lungkot at pagod, na hindi natin inaalay sa Diyos ang ating mga nararamdaman, ang ating pinagdadaanan. Kilalanin natin ang ating mga pagkukulang para tayo minsan pa makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan nawa ng iyong dakilang pag-ibig ang aming kalooban, upang kami ay makabagtas sa dilim ng daigdig at makasapit sa liwanag ng iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Diyos sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Hesukristo at mag-ibigan gaya ng iniutos ni Kristo sa atin.
Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Sa halip ay subukin ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila. Sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Hesukristo ay naging tao ay siyang kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Subalit ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Ang espiritu ng Antikristo ang nasa sa kanya. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa sanlibutan na. Mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta sapagkat ang espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa sa espiritong nasa mga makasanlibutan. Sila'y sa sanlibutan kaya't mula sa sanlibutan ang itinuturo nila at nakikinig sa kanila ang sanlibutan. Ngunit tayo'y sa Diyos. Ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Ganito ang sabi ng lingkod ng Poon na hari sa Sion. Aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ng lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Buong daigdig na ito ay bibigay ko sa iyo. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos, inyong paglingkurat katakutang lubha. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Alleluia, 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 alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, nabalitaan ni Jesus na binilanggo si Juan. Kaya't bumalik siya sa Galilea, ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum.
Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea sa mga hangganang ng Zebulun at Naphtali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, ang lupain ng Zebulun at lupain ng Naphtali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea, na mga hentil. Itong bayang nag-upahap sa gitna ng kadiliman. Sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito, siya ngayoy tumatanglaw sa lahat ng nasa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus at sabi niya, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na maghari ang Diyos. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagturo sa mga sinagoga at pinangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya'y nabantog sa buong Syria, kaya dinala sa kanya ang lahat ng mga may sakit at mga pinahihirapan ng iba't ibang karamdaman. Mga inaalihan ng demonyo, mga hinihimatay, mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. At sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Jordan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Alam niyo po bang may tinatawag na toxic positivity? Mabuti naman po ang maging masaya, kagustuhan ng Diyos na tayo'y matuwa. Pero minsan, nagiging lason po ang positivity, ang tuwa at ang saya. Ang toxic positivity po ay isang maling paniniwala na dapat palagi tayong maging masaya. Maling paniniwala yung dapat palagi tayong positive. Hindi po masama ang maging hopeful o grateful. Pero nagiging toxic ito kapag pinipilit mo yung tao na ngumiti siya kahit na may sugat ang kalooban niya. Halimbawa po sa trabaho, kapag sinabi na ng empleyado, overwork na po kami, pagod na kami. Pero isasagot pa rin ng boss, ganyan lang talaga yan. Masanay na kayo. Dapat nga magpasalamat kayo, meron kayong trabaho, at least sumisweldo kayo. Toxic positivity yan. May toxic positivity na rin ang iyong pamilya. Kapag merong isang membro na di-depress, pagkatapos sasabihan mo siya, alam mo, nasa isip mo lang yan. Think positive lang. Think positive. Hindi po tama yun. Kasi merong pinagdadaanan yung tao dito sa puso. Pagkatapos sasabihin mo, nasa utak lang niya. Toxic na rin po ang simbahan, ang ministry. Kapag imbis na i-comfort mo yung tao, mayroon siyang problema, sinesermonan mo pa siya. Hindi tama kapag umiiyak na yung tao, pagkatapos sasabihan mo siya, alam mo, kulang ka lang sa pananampalataya. Magdasal ka kasi at magiging masaya ka. Opo, malaking tulong yung pananalangin. Opo, maganda rin yung tayo'y umaasa sa Diyos. Pero kapag sinasabi mo yon, parang binabaliwala mo yung nararamdaman ng tao. Di po ba? Ang problema, inaalisan natin ng espasyo ang sakit. At minsan hindi ka marunong makinig sa iba. Di po ba? Mga kapatid, ang tunay na positivity ay may compassion, malasakit, nararamdaman mo, naiintindihan mo yung tao. At minsan, hindi nakakatulong yung pinepwersa mo yung tao na maging masaya siya. Amen? Ang positivity na pinipilit mong tumahimik ang lungkot, yan po ay lason. Sabi nga po ng isang makata, ang puso daw ng tao ay parang bahay, kung saan ang tuwa, ang hiya, ang lungkot at pagdadalamhati, dumarating na lang ng biglaan. Parang daw yung ating mga nararamdaman ay bisitang hindi natin inaasahan. Sa halip na labanan po natin ang kalungkutan, dapat tanggapin lang natin ito. Dahil ang bawat nararamdaman natin ay mensahero. The lesson is, we must not reject sadness because it may be clearing a space for a greater gift.
Ang lungkot din po ay parang naglamig. Tila makikita mo dahil sa snow, sa yelo, yung mga puno, yung mga halaman, parang patay. Wala pong dahon eh. Ngunit sa ilalim ng puno ng halaman, di natin nakikita, meron pong buto, may binhi na nakahandang tumubo. Meron tayong di nakikita sa ilalim ng lupa. Tumutubo at pagdating ng araw, yan ay mamumulaklak. Thus we are reminded that in the season of sadness, unseen growth is taking place. Kaya nga po mga kapatid, gusto ko pong tandaan nyo ito. Hindi porket nalulungkot ka, ay nagkakasala ka na. Hindi ibig sabihin, hindi ka nakangiti, na masama ka na. At hindi dahil pagod ka, na hindi ka na mabuting tao. Remember, to feel pain is not a sin. To feel sad is not evil. And you are not a bad person when you get tired, when you get depressed, or when you feel weak. Ang pagiging malungkot po ay bahagi ng ating pagkatao. Amen? Kamukha po ng ating Panginoong Jesucristo. Nalungkot din siya. Ang sabi daw sa Ebanghelyo nang mabalitaan ni Jesus na kinulong daw po si San Juan Bautista, ang kanyang pinsan, kaibigan, katuwang po niya sa misyon. Umalis muna daw siya. Nagpunta siya doon sa lugar na walang tao. Siya po ay nagluksa. Tumahimik muna ang Panginoon. Lumayo muna siya sandali. Opo, Diyos si Jesus. Pero baka makalimutan natin, tao din siyang totoo. At ang pagluha ni Jesus, hindi nakakabawas yan sa kanyang kabanalan. Ang pag-iyak, ang lungkot at bigat ng loob ng ating Panginoon, hindi nakabawas sa kanyang kabutihan. Sa halip, pinakita niya na ang Diyos ay nakakaunawa sa sakit at kalungkutan. Minsan, meron pong nagsabi sa akin, Father, nahihiya akong umiyak. Kasi sabi ng tatay ko, sabi ng mga lalaki, ang mga umiiyak, mahihina. At kapag nakikita nila na umiiyak ako, kinukutsa pa ako, sinasabi, bakla daw ako. Ang sabi ko po sa kanya, kahit naman ng ulap, kapag mabigat, umuulan. Ang tao na lumuluha, hindi mahina. Ang tao na umiiyak, siya'y marunong magpalaya ng bigat sa puso niya. Kaya nga mga kapatid, kung ikaw ay nalulungkot, huwag ka matakot, lumuha ka, umiyak ka. Kung ikaw ay nasasaktan, magpahinga ka. Minsan, kailangan mo rin bigyan ng panahon ang sarili mo na maramdaman yung sakit. Because remember, it is okay not to be okay for a while. Hindi naman masama ang maging malungkot eh. Pero minsan, ito ay nagiging delikado kapag nagtatagal na ito. Amen? Kapag palagi kang nalulungkot, kapag wala ka nang nakikitang mabuti sa buhay, kapag tumitigil ka ng magmahal, kapag hindi ka na nangangarap, kapag ayaw mo nang bumangon, diyan na nagiging masama ang lungkot. Mga kapatid, ang lungkot para pong gabi. Pwede mo naman tulugan ang lungkot eh. Pero wag kang titira dyan. Remember that. If you are sad, sleep over it, but do not reside in it. Amen? Tignan natin si Jesus. Umiyak po siya sa pagkabilanggo ni San Juan. Pero pagkatapos, ano nangyari? Nagpatuloy daw siya doon sa kanyang misyon. Nagpagaling siya ng mga may sakit, nagpalaya siya ng mga demonyo. Pinahayag po niyang mabuting balita sa mga tao. Hindi po tinakasan ni Jesus ang lungkot, pero hindi rin siya nagpatalo sa lungkot. At ito po ang mabuting balita. Kung nagawa ni Jesus, magagawa din natin. Meron pong isang bata ang nagpa-practice magbisikleta. Pero paulit-ulit bumabagsak siya. Ang dami na po niyang sugat sa kanyang tuhod. Iyak ng iyak yung bata. Alam niyo sabi ng tatay niya, anak, okay lang na matumba. Ang hindi okay ay yung nananatili kang nakatumba at hindi ka na tumatayo. Ganyan din po sa lungkot. Minsan, hindi natin papipigilan na tayo'y mahuhulog, tayo'y masasaktan. Basta't marunong lang tayong bumangon. Maaring ang iba sasabihin nila, mahirap, hindi ko kamuka si Jesus. Opo, tama kayo. Tayo mga tao, mahina tayo, marupok tayo. Minsan, wasak ang ating puso. Durog na durog tayo eh. Pero kapatid, tandaan niyo po, anak ka ng Diyos.
Tinanggap natin, hindi espiritu ng kahinaan, o hindi espiritong ng lakas, ng tapang. At ang sabi po ng Bible, my grace is sufficient for you. Yan ang pahayag ng Diyos. Sapat na ang grasya ko para sa iyo. Kung susuko ka, walang mangyayari. Di po ba? Pero kung lalaban ka, magpapatuloy ka, may grasya na nakahanda sa iyo, may pagpapala kang matatanggap. Kapag dumarating ang lungkot, harinawa, huwag ka lang magkulong. Huwag kang lalayo sa Diyos. At huwag kang lalayo sa mga taong nagmamahal sa iyo. Sa halip, kapag ikaw ay nalulungkot, yakapin mong lungkot, kilalanin mo ang iyong nararamdaman, manalangin ka, huminga ka lang, magpahinga ka, at pagkatapos, magpatuloy ka. Kasi hindi ka naman nilikha ng Diyos para manatiling malungkot. Kaya sa banalamisang ito, mga kapatid, manalangin po tayo. Kapag tayo'y nalulungkot, naway maramdaman natin ang yakap ng Diyos. Kapag tayo'y pagod, palakasin tayo ng Panginoon. At kapag tayo'y umiiyak, di na natin kaya. Naway pagaanin ng Diyos ang ating mga puso. Sabihin natin sa Diyos, Panginoon, turuan mo ako na matuto sa aking lungkot. Naway maunawaan ko ang mensahe mo sa gitna ng bigat ng aking puso at turuan mo akong huwag maging bihag ng aking kalungkutan. Maging liwanag ka sa aming dilim, O Panginoon, at ikaw sana maging lakas namin ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Lumapit tayo ngayon sa Ama na tumutupad sa kanyang pangako nang isugo niya sa atin ang kanyang anak upang ihatid ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa, ang mga obispo at ang kaparian naway may pahayag sa kanilang salita at gawa ang presensya ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalahan naway magbigay ng liwanag sa mga taong nabubuhay sa dilim sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod sa mga ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang tanggapin ang presensya ng Diyos sa ating piling sa pamamagitan ng pagmamahalan at pagpapatawad sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos na aming Ama, ang pagdating ng iyong anak ay nagbigay sa amin ng liwanag at pag-asa. Gawin mo kami mga kasangkapan upang ang liwanag na iyon ay sumikat din sa iba sa pamagitan ng aming mga salita at gawa. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuring inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, iyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala ng aming hiling. Pagpapala ng aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyon na ring binigay para kami maging marapat ng iyong paunlakan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sumilay sa amin ang pagkataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkataon naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig.
kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilaga, pag nagtiwalay, tulungan ka na. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami yung pinagsalo sa banal na pakikinabang ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mabuti ang maging masaya. Pero minsan nagiging lason ito kapag pinipilit mo o pinepwersa mo ang ibang taong maging masaya. Hindi naman masama na makaranas o makaramdam ng kalungkutan. Dahil kapag ikaw ay nalulungkot, pinapakita lang niya sa iyo ang mga tunay na mahalaga sa iyong buhay. Kapag napupuno na ang loob mo, hindi rin masama na lumuha dahil ang ating Panginoon, kahit na siya ay Diyos na totoo, tao din siyang totoo na nalungkot. Yayakapin natin ang lungkot natin. Matuto tayong makinig sa kalungkutan, pagdadalamhati ng iba. Pero paalaala na kahit na mabuting tanggapin natin ang kalungkutan, huwag tayong maninirahan diyan. Yes, give yourself time to be sad, to mourn, and yet you pray to the Lord. You talk to God about your feelings. And allow the Lord to transform your heavy feelings to make it the foundation of your life. Hilingin mo sa Diyos at pagkakalooban ka niya ng grasya para malampasan ang iyong lungkot at pagsubok. Use your sadness as a motivation. And also listen to your sadness because God has a message for you. Pag ikaw ay nalulungkot,
Pag ikaw ay umiiyak, para banti lang, nililinis lang yan ang iyong puso at kalooban para magkaroon ng espasyo ng lugar, makatanggap ka ng bago galing sa Diyos. So ngayon tayo po ay magbabalik sa ating mga sariling trabaho, babalik tayo, uuwi na naman sa ating mga kabahayan, tapos ng bakasyon. Alam ko, malungkot ang marami sa atin. Pero magandang itanong ito, saan ka tinatawag ng Diyos ngayon? Anong pinapagawang misyon ng Panginoon sa iyo? Meron. Kahit na sabihin mo may sakit ka, nag-aalala ka sa pera, matanda ka na, may mga nararamdaman ka na sa iyong pangangatawan, broken-hearted ka, ano man, ang bigat, ang hirap, may kalakip pa rin, may pinapagawa pa ring misyon ng Diyos sa iyo. Do that and be the light of the world. Gawin mo ang pinapagawa ng Diyos. Dahil ikaw ay pinagkakalooban niya ng pagpapala, maging pagpapala ka sa iba. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasa ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.